Ano nga ba ang magandang brand ng kotse para sa'yo? So guys, disclaimer lang na ako po ay hindi expert sa mga any brands ng mga sasakyan. Pagdating ko sa driving yan, expert po tayo dyan. Pero para po dun sa mga nagtatanong sa akin, sa mga nag-PPM sa akin, kung ano pinakamaganda or magandang brand ng kotse para sa kanila. Well mga kaibigan, actually, based on my experience, ang unang-una ko po kasi naging kotse ay Kia Pride, Kia brand. Kotse siya, sedan, which is maliit lang talaga siya. Well, okay naman. Second hand ko siyang nabili dati, way back over the years. So mahabang taon ang nagdaan. Nagkaroon din ako ng van, Mitsubishi, gasoline engine. Mitsubishi yung brand niya. Okay naman, wala naman naging problem. Ang sumunod ko naging sasakyan, nagkaroon ako ng brand new Kia 40, pangatlo kong naging kotse, which is okay na, wala naman naging problema sa akin. Ang kahuli-hulihan, eto na ho, Toyota Vios. Well, overall, wala naman naging problema sa mga naging sasakyan ko. Dahil unang-una, guys, kung kayo ay bibili ng sasakyan, expect nyo na ho na para ho kayong may pinag-aaral talaga. Kasama po dyan yung maintenance. Bago po kayo bumili ng kotse or ng sasakyan, dapat prepared po kayo. At least meron kayong enough savings. Again, hindi pa ako expert pagdating dyan. At pag-usapan natin kung ano ba talaga yung magandang brand. Sa tagal ko naging driver outside country, naging OFW din tayo. Sa dami ng mga brand na rin ng kotse na namaneho ko. Now, I would say, kung dito kayo sa Pilipinas is Toyota brand. Depende na po sa inyo kung anong model ng Toyota ang gusto nyo. Kung 7-seaters, mag-SUV kayo, or Innova, Fortuner, and depende ho sa inyo, Pagka medyo pangdalawahan, tatluhan, limahan, pwede na kotse. Yan, sedan, katulad itong Vios ko. Yan, pwede na to. Pag medyo malaking pamilya, SUV po talaga, or van, pwede. Basta Toyota brand. Sa dami ko nang namaneho na iba-ibang brand na sasakyan, pwera lang yung EV or electric vehicle, hindi pa tayo nakapag-drive niyan. Gusto ko nga ma-experience kung ano yung feelings ng mga EV models. Well mga kaibigan, Toyota brand ang piliin nyo. Hindi ko po pinopromote ang Toyota brand. Ito ay based on my experience at syempre sa mga kaibigan din natin na mga napagtanungan. So pag nandito ka sa Pilipinas, mag-Toyota ka. Bukod sa napaka-reliable gamitin, mga accessories, parts ay available talaga. Hindi kayo mahihirapan maghanap. Ultimo online guys, OEM, napakaraming parts. Genuine parts, makakakuha kayo, makakahanap kayo. So, hindi ko sinasabi na yung ibang brand ng mga sasakyan ay walang mga parts. This is based on my experience. Toyota, kahit saan nga magtanong, available ang parts at hindi masyado kamahalan. Siyempre, alam naman natin, nasubok na talaga ang Toyota. So ipagpalagay na natin mga kaibigan, kapag may bibilin kayong isang items or isang products, unang-una nating tinitignan talaga dyan ang positive reviews. Kung marami bang bumili ng products na yan, marami bang tumatangkilik. Ganon din ho kapag kayo ay mamimili ng kotse or any brand ng mga sasakyan. Lagi nyong i-consider yung mga user, yung mga reviews, and then syempre yung mga parts. Kasi ang sasakyan, hindi ho yan habang buhay ay laging okay. Magkakaroon at magkakaroon po yan ng mga parts na kailangan nyong ipagawa or kailangan nyong palitan. So sana ho nakatulong po sa inyo ang lalong-lalo na po doon sa mga nag-PPM sa akin kung ano ba ang magandang brand ng sasakyan. At para sa mga new drivers, sa mga beginners, kung gusto nyo pang matuto mag-drive, follow nyo ako sa aking Facebook page, subscribe nyo ako sa aking YouTube channel at sa aking TikTok account. Drive safe always. Bye-bye!